Habang pinagmamasdan ni na Dongpil at Hungrion ang mga nakatagong hiyas, ang ating bida ay pumasok sa isang napakalalim na pagbabalik tanaw sa kanyang nakaraan. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nakatitig sa kawalan ng may mabibigat na mata, isang treasure trove, mas katulad ito ng isang kanlungan kaysa sa isang taguan ng kayamanan, ang kanlungan ng pinakamahusay na assassin sa buong mundo, ang Assassin King. Kinumpirma na ng ating bida na sa nakaraan niyang buhay, siya ang nag-iisang hari ng mga mamamatay tao. Nagpatuloy ang kanyang nagdadalamhating emosyon sa loob ng kanyang isip, mas masusi ko itong inihanda kaysa sa gagawin ng sinumang assassin, ngunit sa huli, tinapos ko pa rin ang aking buong buhay bilang espada lang ng ibang tao. Para akong isang pagong, napakabagal kong napagtanto kung ano ang tunay kong gusto, kung kaya't nalaman ko lang ito matapos akong mamatay ng isang beses. Ramdam na ramdam ang tindi ng pagsisisi. Inisa-isa ng ating bida ang mga dambuhalang titulong hawak niya noon na walang naging silbi sa kanyang kalayaan. Sabi niya, binigyan ako ng titulong Assassin King at kinilala bilang isa sa 10 pinakamalakas na martial artist sa buong kasaysayan, ngunit anong kahalagahan ang mayroon sa mga titulong yun kung nabuhay lang naman ako bilang utusan ng ibang tao? Literal na sinermonan ng ating bida ang kanyang dating sarili. Wala akong pinagkaiba sa isang bata na may matandang kaluluwa na hindi man lang naranasang mabuhay para sa kanyang sarili. Shun Hajan, kailanman ay hindi mo itinuon o ipinatong sa kapahamakan ang iyong buhay para hawakan ang sarili mong tadhana. Sa huli, tila ba ginawa mo pa rin? Ngunit handa ka nga ba talaga noon na ibigay ang lahat para sa iyong kalayaan? Kung nagsumikap lang ako para sa tagumpay mula sa pinakasimula, maaaring hindi ako namatay noon. Sa buhay na ito, tunay na akong mabubuhay ngayon. Ang pagbabalik ng isang halimaw na may bagong layunin. Hindi na siya magiging utusan ng iba. Matapos ang napakatinding pag-iisip, tuluyan ang lumingon ng ating bida at itinuon ang kanyang tingin diretso sa ating squad leader. Malamig at seryosong sinabi ni Sorayang, "You Hungrion." Napatigil si Hungrion sa pagkabigla, "Ano yun?" Dito na binitawan ng ating bida ang kanyang malupit na linya, "Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong maging tauhan kita." Sa wikang Merriam, ang ibig sabihin nito ay maging tapat na tauhan na handang ibuwis ang buhay para sa kanya. Pero putya, mga boss, iba ang pumasok sa utak ng ating pabebe at magandang squad leader. Nanlaki ang mga mata ni Hungrion, namula ang mga pisngi sa dilim, at bahagyang napaatras, tila ba hindi ito ang tamang sandali para magtapat ka ng iyong pag-ibig sa akin. Idiniin pa ni Hungrion habang nanginginig ang boses sa tindi ng awkwardness, "Tsaka, hindi ka dapat nagmumukhang seryoso kung nagbibiro ka lang." Ang ating maangas na bida, seryosong nagre-recruit para sa darating na madugong digmaan, tapos ang akala ng squad leader ay nililigawan siya sa loob ng madilim na kuweba. Matapos isipin ni Hungrion na nililigawan siya ng ating bida, literal na binasag agad ni Sorayang ang kanyang ilusyon. Sabi ng ating bida nang walang kahit anong emosyon sa mukha, "Hindi ako nagbibiro." Napalunok si Yu Hungrion at dahan-dahan na seryosong sumagot, "Wala pa ako masyadong maraming nalalaman tungkol sa iyo, young master." Casual na sagot ng ating bida, "Alam ko." Dagdag pa ng squad leader, "At wala ka rin namang gaanong nalalaman tungkol sa akin." Tugon ng ating bida, "Tama ka rin sa bagay na yan." Dahil dito, nagtaka na ang tagala habang nakatitig sa ating bida. Kung ganoon, bakit mo gustong magtrabaho sa iyo ang isang tao na halos hindi mo naman kilala? Binitawan ni Sorayang ang pinakamalamig na linya na gumising sa buong sistema ng squad leader, gaya ng iyong ipinunto, "Wala nga akong gaanong nalalaman tungkol sa iyo. Ngunit mayroon akong isang bagay na alam." Nagtanong si Hungrion ng may kaba, "Ano naman yun?" Diretso siyang tinitigan ng ating maangas na bida, "Ang katotohanan na ikaw ay kapaki-pakinabang." Nang marinig ni Hungrion ang salitang kapaki-pakinabang, nag-clash ang kanyang emosyon sa loob ng kanyang utak. Sabi niya sa kanyang isip habang napapakagat-labi, "Ano ba itong nangyayari? Hindi ko gustong maramdaman na para bang ini-evaluate ako ng lalaking ito." Ngunit sa kabilang banda, ang marinig na sabihin niya ang salitang yan ay nagpapaligaya at nagpapasaya sa akin. Marupok din si squad leader sa tindi ng validation ng isang halimaw. Ngunit hindi basta-basta tanga si Hungrion, hinarap niya ang ating bida at inilabas ang kanyang matagal nang napapansin, "Naramdaman ko na may kakaiba na sa iyo simula noong umalis tayo sa cult, ngunit ayaw ko lang manghimasok. Kahit noong nagwawala at winasak mo ang mansyon ng Jok sa family,
Inisip ko na lang na mayroon kang malalim na dahilan. Ngunit ang marinig na sabihin mo ang mga bagay na ito sa akin, kailangan ko nang magtanong. Bakit ang laki ng pinagbago mo? Natahimik ang ating bida, habang dahan-dahan na bumibigat ang kanyang aura. Habang naghihintay ng sagot si Hungrion sa gitna ng kadiliman ng Hunan Vault, inilatag ng ating bida ang kanyang tunay na pakay sa kanyang utak. Sabi ni Sorayang habang pinag-aaralan ng katapatan ng kanyang squad, kailangan kong makumbinsi si Yu Hungrion dito, anuman ang mangyari. Kay Ma Dongpil, dumaan kami sa mga sitwasyong buhay at kamatayan sa loob ng solitary bamboo grove, maraming beses na niya akong nailigtas. Ngunit napakalaki ng pagkakaiba pagdating sa babaeng ito. Wala kaming pinagsamahang malalim na kasaysayan tulad ng sa amin ni Ma Dongpil. Hindi niya ako maaaring pagkatiwalaan ng basta-basta. Alam ng ating bida ang limitasyon ng kanyang impluensya. At dito na lumabas ang pinakamalupit na dahilan kung bakit kailangan niya ang squad leader, ngunit siya ang captain ng isang battle squad. Kapag kumilos siya, ang buong Berserk Demon Squad ay gagalaw kasama niya. Iyan ang dahilan kung bakit gusto ko siya bilang aking tauhan at kung bakit kailangan kong maging mas seryoso at mas taimtim sa aking mga salita sa kasalukuyang sandali. Hindi lang si Hungrion ang gustong kunin ng ating bida, kundi ang absolute na kontrol sa 100 elite warriors ng Berserk Demon Squad na kasalukuyang nakatayo sa labas ng kuweba. Sa kaibuturan ng madilim na Hunan Vault, tuluyan ng binitawan ni Sorayang ang linyang magpapakilabot sa dalawa. Ako ay nagtataglay at may hawak na matinding galit laban sa Stillblood Fortress at sa Righteous Heavenly Alliance na kahit kayong dalawa ay hindi nyo kailanman kayang maunawaan. Bahagyang natawa si Yu Hungrion habang sumasagot, ang dalawang yan. Kahit sinong miyembro naman ng Divine Cult ay may galit at puot sa kanila. Tumingin si Dongpil nang may pagtataka, dahil nararamdaman niyang may mas malalim pang hugot ang ating bida. Umalingaw-ngaw ang boses ng ating bida na parang isang tunay na demonyong nagbalik mula sa impyerno, hindi ko lang sila basta kinapopootan. Kinasusuklaman ko sila ng sapat na para naisin kong patayin ang bawat isa sa mga orthodox at unorthodox mula sa dalawang organisasyong iyan. Literal na napaatras sa tindi ng killer intent sina Dongpil at Yu Hungrion sabay gulat. Gumuho ang seryosong mukha ng dalawa sa tindi ng narinig nila. Dito na natin napatunayan na ang ating bida ay tapos na sa pagtatago. Idiniin ni Sorayang ang kanyang panibagong blueprint sa kapangyarihan, noong una ay wala talaga akong interes sa succession competition para sa susunod na tagapagmana, ngunit napakalaki na ng pagkakaiba ngayon. Kung ang mismong Divine Cult ay walang plano na burahin ang dalawang faction na yun, ako mismo ang gagawa ng may matinding puwersa para mangyari yun. Nanginginig ang labi ni Hungrion, ang ibig mo bang sabihin? At dito na binitawan ng ating maangas na bida ang pinakamalupit na linyang wawasak sa buong sistema ng cult. Oo, ako ay magiging susunod na tagapagmana ng Demon Lord. Literal na parang tinamaan ng kidlat ang dalawang elite warrior. Hinarap niya ang nanlalamig na si Hungrion at ibinaba ang tunay na rason kung bakit ito ang kanyang piniling tauhan, yan ang eksaktong dahilan kung bakit kita kailangan, Yu Hungrion. Wala kang pakialam kung sino man ang magiging kalaban mo. Kahit pa sila ay nagmula sa Righteous Heavenly Alliance, Stillblood Fortress, o maging sa loob mismo ng Divine Cult, itatapat mo pa rin ang iyong espada sa kanilang mga leeg kung bibigyan kita ng sapat na dahilan. Sa harap ng dambuhalang deklarasyon ng ating bida, inialok niya ang pinakamalupit na paraiso para sa isang berserker na tulad ng squad leader. Malamig na ngumiti si Sorayang sabay lahad ng kanyang alok, hahayaan kitang magwala hanggat gusto mo. Kung kakampi ka sa akin, mararanasan mo ang tunay na adrenaline, kahit sa pinakamababang antas. Ipinangangako ko yan, isang absolute na pangako ng walang katapusang digmaan at patayan. Sino ba namang berserker ang tatanggi rito? Tumingin si Yu Hungrion nang may nag-aalab at nanginginig na mga mata sabay tanong para sa huling pagkakataon, ang tagapagmana, natitiyak mo ba na kaya mo itong gawin at mapagtagumpayan? Diretso at walang katakot-takot na sumagot ang ating bida, kailangan kong isakripisyo at ibuwis ang aking sariling buhay. At sa tindi ng determinasyong ito, tuluyan ng nabihag ang puso ng ating maangas na squad leader. Ngumiti si Hungrion nang may halong excitement at paggalang, well, hindi mo naman kailangang maging ganyang ka-extreme, ngunit nakakapanatag ng loob na makita ang tindi ng iyong determinasyon. Opisyal nang nakuha ng ating bida ang absolute na tiwala ni Hungrion,
na nangangahulugang ang buong 100 elite warriors ng Berserk Demon Squad ay opisyal nang naging personal na hukbo ni Sorayang. Matapos aminin ni Sorayang ang kanyang dambuhalang plano na agawin ang trono ng Demon Lord, hindi lang siya basta nag-iwan ng salita. Tumingin siya kay Hungrion nang may mapang asar ng ngiti sabay sabi, "Ganun ba? Kung ganoon, kunin mo ito at tuluyan mo ng buuin ang iyong isip." At sa isang iglap, isang misteryoso na kahon ang lumipad sa hangin. Nasalo ito ng squad leader habang nanlaki ang mga mata. Ano naman ito? Malamig na nagpaliwanag ang ating bida tungkol sa tindi ng hawak nitong yaman, hindi ito kasing lakas ng mismong Heavenly Demon Divine Orb, ngunit ito pa rin ay isang pinakamataas na uri ng milagrong gamot. Ituring mo na itong kapwa isang suhol, at isang alok para sa iyong katapatan. Suhol kung suhol, walang paligoy-ligoy. Nang buksan ni Hungrion ang kahon, literal na tinamaan ng matinding bango at enerhiya ang kanyang mukha. Sabi niya sa kanyang isip habang nanginginig ang mga kamay, ang bagay na ito ang tunay na real deal. Alam ng ating berserker kung gaano katindi ang halaga nito. Napabuntong hininga si Hungrion sabay lunok ng laway, ayaw ko talaga na kinakailangan ko pang gamitin ang aking utak. Sige, payag na ako. Ano pa nga ba? Ngunit, mayroon pang isang bagay. Natahimik ang ating bida habang nakataas ang isang kilay. Naghihintay kung anong sunod na kahibangang hiling ng babaeng ito. Sumigaw si Hungrion nang walang kahiya-hiya, gusto ko rin ng isang bagong espada. Nabigyan na ng top-tier elixir, humirit pa ng mythical weapon. Literal na mapagsamantala, nairita ang ating maangas na bida. Isa ka ba talagang magnanakaw? Alam mo ba kung gaano kamahal ang milagrong gamot na yan? Katwira naman ng ating pabebe na squad leader, sabi mo nga kanina, hindi ito kasing buti ng Heavenly Demon Divine Orb. Sagot ng ating bida sa kanyang kayabangan, sa tingin ko ay labis mong pinapataas ang iyong sariling halaga. Pero banat ulit ni Hungrion, well, mas makakabuti naman para sa iyo kung mas magiging malakas ako. Dito na bumulong si Dongpil habang nakahawak sa kanyang noo, Berserk Demon Squad Leader, talagang hiningian mo pa siya ng espada. Napatawa na lang si Sorayang sa tindi ng kapal ng mukha ng kanyang bagong tauhan, totoo yan, pero sumusobra ka na. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap sa loob ng madilim na kuweba, muling humarap ang ating bida dala ang isang bagay na naglalabas ng nagngangalit na puting aura. Iniabot ni Sorayang ang sandata sabay sabi, sapat na siguro ang isang ito. Napasigaw sa gulat si Hungrion habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng divine pressure, ang bagay na ito ay. At dito na ibinaba ng ating bida ang kasaysayan ng sandatang hawak ni Yu Hungrion, yan ang Tiger Cannon Sword. Isang banal na sandata na dating kilala sa buong Miriam bilang isang White Tiger Sword. Ito ay perpekto para sa isang katulad mo. Sa kasalukuyan, ito ay isa sa mga maalamat na 4 na banal na sandata ng mundo. Nagustuhan mo ba? Napalunok ng dambuhalang laway ang ating squad leader habang nakatitig sa nagliliwanag na talim. At sabi niya nang may nanginginig na boses para itago ang kanyang ligaya, hindi na masama. Napakakintab nito, sa pamamagitan ng top-tier miracle medicine at ng maalamat na Tiger Cannon Sword, tuluyan ng nabribe at naging tapat na tauhan ng ating bida si Yu Hungrion. Matapos makita ang kakaibang tuwa ni Hungrion sa kanyang bagong espada, napailing na lang ang ating bida sabay bagsak ng seryosong utos, nasisiraan na siya ng bait. Umupo ka sa harap ko kung tapos ka na dyan sa milagrong gamot mo. Wala na tayong oras. Nagtatakang nagtanong ang squad leader habang yakap ang sandata, anong ibig mong sabihin? At dito na ibinaba ng ating maangas na bida ang isang pagsasanay, pagsasamahin natin ang lahat ng chi sa loob ng iyong energy core sa loob lang ng isang araw, kaya mag-focus ka. Kung hindi, ang lahat ng pambihirang chi mula sa gamot na yan ay masasayang lang at mawawala ng silbi. Isang araw lang para sa isang cultivation process na karaniwang inaabot ng buwan o taon. Nakaramdam ng matinding kilabot si Hungrion sa tindi ng pressure ng ating bida. Sabi niya nang may halong kaba, medyo natatakot na ako ngayon. Gaano mo ba ako balak pag-utusan na pati sa chi circulation ay tinutulungan mo pa ako? Binweltahan siya ng ating bida ng isang napakalamig na katotohanan, ikaw na mismo nagsabi na mas makakabuti rin sakin kapag naging mas malakas ka. Ngunit sa totoo lang, hindi ko natitiyak kung mabubuhay ka pa ba kahit sa loob ng isang taon, sa kabila ng lahat ng investment na ibinibigay ko sa iyo. Napatitig si Hungrion sa sahig habang inuulit sa kanyang isip ang narinig,
kung mabubuhay pa ako sa loob ng 1 taon. Alam ng ating bida ang tindi ng digmaang darating. Ngunit bago pa makapagdrama ang squad leader, sumigaw si Sorayang, "Focus!" At sa isang iglap, nagsimula ang kanilang sikretong pagpapalakas sa loob ng kuweba. Samantala, sa labas ng kuweba kung nasaan ang mga kabayo at ang nagbabantay na Berserk Demon Squad, biglang narinig ang isang napaka-autoritaryong boses mula sa isang dambuhalang grupo, "Hoy! Nagmula kami sa Jiagyeong family. Naparito kami gaya ng ipinag-utos ng Inspector General." Mula sa gitna ng mga elite na bantay, humakbang pasulong ang pinuno ng pamilya dala ang matalas niyang tingin, si Jiagyeong Patriarch Jongrisan. Sabi niya nang may autoridad sa mga nagbabantay na kawal, "Gabayan niyo ako patungo sa Inspector General." Mabilis namang humarap at sumaludo ang isa sa mga tauhan, "Ako si Gadukyun, captain ng second team ng Berserk Demon Squad. Binabati ko ang Jiagyeong family patriarch." Inihayag ni Gadukyun ang sitwasyon, "Mangyaring maghintay po kayo ng isang sandali. Ipapaalam ko muna sa kanila." Nagulat at kumunot ang noo ni Jongrisan, "Ha? Wala sila rito." Direktang sumagot ang Team 2 Captain, "Ganyan nga po." Dito na tuluyang sumabog ang inis at kayabangan ng patriarch. Tumingin siya sa paligid ng may matinding diskuntento sabay singhal, nakakayamot naman ito. Dapat man lang ay sumunod siya sa pangunahing kagandahang asal na inaasahan kapag nagpapatawag ng isang patriarch sa lugar na ito. Nasaan na siya ngayon? Nagwawala na ang patriarch sa labas dahil pakiramdam niya ay binastos siya ng Inspector General na pinaghintay siya sa isang liblib na bundok. Nararamdaman na agad ni Gadukyun ang tindi ng panganib. Sabi niya sa kanyang isip habang pinagpapawisan sa harap ng Jiagyeong family, ang kanyang chi waves na lakas ay literal na sumisira sa daloy ng atmosfera sa paligid natin. Kailangan kong iwasan ang labanan hanggang sa makabalik ang squad leader sa pinakamababang antas. Kaya naman, pilit na nagpaliwanag si Gadukyun para pakalmahin ang sitwasyon, tinahak nila ang makipot na landas sa aming likuran. Inutusan po kaming manatili at magbantay rito. Ngunit mas lalong naging arogante si Patriarch Jongrisan. Sumigaw siya habang umuusok ang ilong sa galit, "Ipapatawag niya kami tapos paghihintayin lang." Ano ang kahulugan ng bagay na ito? At sa isang iglap, isang dambuhalang chi ang pinakawalan ng Patriarch na nagpayanig sa lupa. Akala ni Jongrisan ay titiklop ang mga kawal sa kanyang pananakot. Idiniin niya ang kanyang babala habang nagliliyab ang kanyang aura, "Ipaalam ninyo sa Inspector General na magiging pasensyoso lang ako sa isang pagkakataong ito." Subalit, kung hindi pa rin siya magpapakita pagkatapos ng 1 oras. Hindi pa natatapos ang banta ng patriarch, isang napakalamig at napakasarkastikong boses ng isang babae ang biglang umalingaw mula sa mataas na bahagi ng mountain. "Wow! Nakakatakot naman. Paano ba ako kikilos bilang isang tamang Inspector General sa harap ng isang taong nakakatakot na tulad mo?" At sa mismong sandaling yun, isang nagtataasang kulay asul na demonic energy ang biglang lumabas sa katawan ng squad leader. Napalingon si Jongrisan nang may gulat sa kanyang mga mata, "Sino yan?" Dahan-dahan na humakbang si Hungrion at binitawan ang kanyang nakakalokong pambara, "Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba naming palampasin ang iyong basurang pag-uugali sa isang pagkakataong ito lang din?" Napakabangis. Sa paglitaw ng ating matapang na squad leader, sabay-sabay na sumaludo at sumigaw ang 100 elite warriors para kilalanin ang pagbabalik ng kanilang reyna. Nanlaki ang mga mata ng patriarch habang pinagmamasdan ang nagbabagang aura ng babae. Sabi ni Jongrisan sa kanyang sarili nang may matinding kaba sa kanyang puso, "Ang babaeng yan, siya ba si Yu Hungrion, ang Berserk Demon Squad leader?" Ang kanyang demonic energy ay literal na lumalagpas sa aking inaasahan. Ngunit para itago ang kanyang pagkabahala, pilit na nagmatigas ang patriarch, "Napakayabang mo. Hindi ganyan dapat makipag-usap ang isang simpleng squad leader sa isang patriarch ng 7 pamilya ng Demon Cult." Pero tinitigan siya ni Hungrion nang may mapanghamong mga mata sabay bitiw ng malupit na linyang tuluyang nagpabagsak sa dignidad ng matanda, "Kung gusto mo ng magandang asal, hindi ka dapat nagmukhang napakayabang sa simula pa lang." Diretsyong ginuho ni Hungrion ang autoridad ng patriarch sa harap ng buong hukbo. Nanlisik ang mga mata ni Patriarch Jongrisan sabay bitiw ng dambuhalang banta, "Yabang. Kaya kitang ipapatay gamit ang isang salita ko." Ngunit binweltahan siya ni Yu Hungrion nang may mapang asar at matigas na mukha, "Kung natatakot ako sa kamatayan,
Hindi ako ang magiging Berserk Demon Squad leader. Sabi sa inyo, walang inuurungan ang reyna natin. Nangatal ang panganang patriarch sa tindi ng insulto, napakalakas ng loob. Mukhang gustong-gusto mo na talagang mamatay. Hamon naman ni Hungrion na may pang-aasar, subukan mo. Handa nang dumanak ang dugo. Pero bago pa man nagsimula ang labanan, isang malamig at makapangyarihang boses ang bumasag sa hangin. Tama na yan, sabat ng ating maangas na bida habang naglalakad patungo sa dalawa. Hinarap niya si Hungrion sabay sermon, ipinadala kita rito para salubungin ang ating panauhin, ngunit heto ka at muntik pang magsimula ng away. Lumingon si Sorayang sa nagngangalit na matanda ng may kalmadong mukha, ikaw ba si Jongrisan, ang Jiegyeyong Patriarch? Bigla namang binatukan ng ating bida ang ulo ni Yu Hungrion sabay sabing, kumalma ka. Kasalukuyan ka kasing nahihirapan sa demonic energy mula sa miracle medicine at chi circulation, hindi ba? At sa isang iglap, napaaray si Hungrion, parang bata na sinaway sa harap ng bisita. Humarap si Sorayang sa Patriarch sabay pinayuko ng bahagya si Yu Hungrion, naging bastos ang aking tauhan. Humihingi ako ng paumanhin sa kanyang ngalan, kaya huwag kang magtanim ng sama ng loob. Natulala at literal na napahinto ang Patriarch. Habang pilit na kinakalma ng Patriarch ang kanyang sarili, isang dambuhalang gulat ang pumasok sa kanyang utak, ang mismong Inspector General, ang siyang unang bumabati at nagpapakita ng magandang asal sa akin. Labis akong nagugulat na magpapakita siya ng paggalang matapos niya akong ipatawag at paghintayin dito. Umubra ang reverse psychology ng ating bida. Nabura ang inis ng matanda. Agad na sumaludo si Jongrisan dala ang formal na anyo, binabati ko ang Inspector General. Diretsyong sumagot ang ating bida nang walang paligoy-ligoy, laktawan na natin ang mga walang kwentang bagay. Mukha namang abala ka rin. Tapusin na natin ito, narito na ang hinihintay ng lahat. Inilahad ng Patriarch ang bitbit niyang dambuhalang ebidensya, narito ang mga ledgers ng pananalapi mula sa nakaraang 3 taon. Ngunit habang tinatanggap ni Sorayang ang mga libro, sa likuran naman ay nagaganap ang isang seryosong bulungan ni Hungrion at Dongpil. Tumingin si Hungrion kay Ma Dongpil nang may matinding pag-aalala sa kanyang mga mata sabay bulong, Mr. Ma, sigurado ka bang maayos lang siya? Hindi siya nagmumukhang isang tao na katatapos lang mahimatay matapos ipasok ang lahat ng epekto ng miracle medicine sa loob ng aking katawan. Idiniin pa ng squad leader ang tindi ng ginawa ng ating bida habang nakatitig sa likod ni Sorayang, ang panatilihing ligtas ang internal energy ng isang tao na nagmaster ng ganap na ibang anyo ng demonic arts, ay isang napakalaking gawa. Kaya pala nagmamadali ang ating bida kanina ay dahil literal na itinaya niya ang sarili niyang lakas at katawan para pilit na paamuin at circulate ang magkaibang enerhiya sa loob ng katawan ni Hungrion, na naging sanhi para dumanas siya ng matinding pagod sa likod ng kanyang kalmadong porma. Habang nag-aalala si Hungrion sa likod ng ating bida, malamig na tinapik ni Ma Dongpil ang kanyang balikat sabay pakawala ng matinding tiwala, huwag kang mag-alala. Ang young master ay napakalakas kaysa sa kaya nating isipin. Napairap naman ang ating pabebe na squad leader para itago ang kanyang kaba, hindi naman ako nag-aalala. Kunwari pa si Reyna pero ramdam na niya ang tindi ng aura ni Sorayang. Ngunit sa mismong sandaling hawakan ng ating maangas na bida ang makakapal na dokumento. Ang mga ledgers ay biglang nagliliyab. Isang nagbabagang dilaw na apoy ang biglang lumamon sa 3 taong libro ng pananalapi ng pamilya Jiegyeyong. Literal na napaatras ang mga bantay at napasigaw ang Patriarch sa tindi ng gulat at galit, anong ginagawa mo, Inspector General? Habang lumilipad ang mga abo sa hangin, casual lang na ipinagpag ng bida natin ang kanyang mga kamay sabay bitiw ng nakakalokong katwiran, mukha namang totoo ang mga ledgers. Tapos na ako sa aking trabaho. Literal na sumabog ang ugat sa kaba at litong-lito ang utak ng Patriarch. Sumigaw siya, anong ibig mong sabihin na tapos ka na? Sino ba naman ang hindi mababaliw? Nagpakahirap silang ihanda ang 3 taong financial records para sa isang seryosong audit, tapos sinunog lang sa loob ng ilang segundo. Ngunit dito na ipinakita ni Sorayang ang kanyang absolute na political strategy. Tinitigan niya ang matanda ng may mapanuring mga mata, bibigyan ko kayo ng isang patas na evaluation at pagsusuri sa aking ulat, kaya naman, mag-usap tayo. Kailangan ko ang inyong kooperasyon para sa ikabubuti ng buong divine cult. Napatigil ang Patriarch at dahan-dahan na nagbago ang timpla ng kanyang mukha,
Anong ibig mong sabihin? Sa harap ng nalilitong patriarch, tuluyan ang inihayag ng ating bida ang kanyang unang chessboard move. Malamig na ngumiti si Sorayang habang nagsasalita, mayroon isang organisasyon na kailangan natin pabagsakin, subalit kinakapos kami sa bilang ng mga tao. Napalunok si Jong Risan habang pinagpapawisan ang kanyang noo. Pabagsakin. Sino? At doon na binitawan ng ating bida ang pinakanakakangilabot na revelasyon, ang target nating buwagin at ipapasara, ay ang Combat King Demonic Clan. Diretsyong idineklara ng ating bida ang paggiba sa isa sa pinakamarahas at pinakamalakas na combat clan sa loob mismo ng Divine Cult. Matapos ibaba ni Sorayang ang target, literal na napaatras si Patriarch Jong Risan habang nanginginig ang buong kaluluwa. Sabi niya sa kanyang isip nang may matinding takot, ang ipasara, ang isa sa 7 pamilya ng Demon Cult. Tuluyang nabulabog ang matanda, kaya pilit niyang hinarap ang ating bida habang pinagpapawisan, anong rason ang mayroon ka para sa bagay na yan? Casual namang sumagot ang ating bida habang nagpapakawala ng mapang-asar na tingin, sino ba ang nakakaalam? Sumusunod lang ako sa mga utos mula sa pamunuan. Sumigaw ang patriarch sa tindi ng pag-alma, kahangalan. Sila ay isa sa 7 pamilya. Kailangang may malalim at matinding dahilan para sa ganyang kalaki at kalupit na aksyon. At dito na dahan-dahan na ngumiti si Sorayang, isang ngiti na nagpalamig sa buong kapaligiran ng Plain Village Valley. Sabi ng ating maangas na bida, ginagawa mo ang mismong bagay na ginawa ng Joksa Patriarch. Ang pagbanggit sa sinapit ng Joksa family ay isang absolute na warning. Napatigil ang matanda at napatanong, Diretso siyang tinitigan ng bida natin, naging endismaya din siya at nawala ng pasensya dahil sa kawalan ng katwiran mula sa Divine Cult. Depensa naman ni Jong Risan, hindi ba't napakalinaw naman na magre-react kami ng ganyan? Dito na inilabas ng ating bida ang kanyang nakakangilabot na awtoridad. Sabi ni Sorayang nang may napakalamig na boses, bakit? Dapat mo lang gawin kung ano ang ipinag-uutos sa'yo. Walang obligasyon ng cult na magbigay ng paliwanag. Susuwayin mo ba ang utos ng Divine Cult nang walang sapat na dahilan? Jong Risan, sapul sa puso ang matanda, mga boss. Literal na parang binitay ang kanyang dila. Nanginginig na napayuko si Jong Risan sa baybawi ng kanyang salita. Ang Inspector General ay maaaring magbahagi ng mga rason kung nais niya. Subalit, wala nga itong obligasyon. Tiklop agad ang patriarch sa tindi ng psychological suppression ng ating bida. Matapos mapaluhod ang pride ng patriarch sa pamamagitan ng mga salita, tuluyan ng binitawan ni Sorayang ang pinakamalupit na linyang wawasak sa buong loyalty ng Jiagyeong family. Humakbang pasulong ang ating bida, ang kanyang nagbabagang aura ay unti-unting pumapalibot sa matanda. Ngayon, nagtataka ako. Ano ba talaga ang tingin mo sa Divine Cult? Sa palagay mo ba ay kapantay kayo ng cult? Katulad ng kung paano isipin ng mga hangal na orthodox ang kanilang mga alyansa. Grabe ang banat. Napaatras si Jong Risan habang namumutla ang mukha, hindi yan totoo. At dito na ibinaba ng ating maangas na lodi ang pinakamarahas na pambar gamit ang paghahambing sa kanilang mga mortal na kaaway, ngunit maging ang Righteous Heavenly Alliance ay may kapangyarihan at awtoridad na mag-utos sa kanilang mga kaanib na clans at sect. Subalit ikaw, nagrereklamo ka sa mga bagay na kahit ang mga walang hiyang orthodox ay hindi man lang magawang magreklamo sa kanilang mga pinuno. Idiniin ni Sorayang ang kanyang huling hatol na parang isang kutsilyong itinarak sa leeg ng patriarch, ikaw ba ay nawalan na ng katapatan sa ating Demon Lord? Isang absolute at nakakangilabot na checkmate. Ang simpleng pagtatanong ng rason ng patriarch ay ginawang krimen ng katraidoran laban sa trono ng Demon Lord ng ating bida. Habang pinagpapawisan si Patriarch Jong Risan sa tindi ng psychological trap ng ating bida, hindi nakatiis ang mga elite na mga kawal sa likod. Sabi ng mga kawal sa kanilang isip habang nanginginig sa galit at panggigigil, hindi ba't labis-labis na siyang lumalagpas sa linya, kahit pa para sa isang Inspector General? Kung magbibigay lang ang ating patriarch ng huling utos sa amin. Hindi pa natatapos ang banta sa utak ng mga kawal, ang ating maangas na lodi ay hindi na nagdalawang isip. Sa isang kisap mata, bumunot ang ating bida at humiwa ng napakalupit sa gitna ng mga kawal, isang tuwid at nagngangalit na lamat ang literal na gumuho at humati sa mismong lupa. Napasigaw sa tindi ng gulat at kilabot ang mga bantay, Tumalsik ang kanilang kayabangan sa isang iglap.
Dito na ipinakita ni Sorayang kung bakit siya ang nag-iisang batas sa lugar na ito. Tinitigan niya ang mga nanlalamig na kawal nang may namumuong nakakamatay na tingin sa kanyang mga mata sabay bitiw ng pinakamalamig na sermon, sinasabi niyo ba na kayo ang seeking guards? Pinalampas ko ang inyong kayabangan hanggang ngayon para lang sa kapakanan ng imahe ng inyong patriarch. Subalit, hindi kayo karapat-dapat sa aking pasensya. Ramdam hanggang buto ang tindi ng boses ng ating bida habang nakatayo sa tabi ng lamat sa lupa. Kung ipapakita ninyo ang inyong pagnanais na pumatay ng isa pang pagkakataon nang hindi nalalaman ang inyong tamang lugar, papatayin ko kayong lahat. Gaya ng alam ninyo, ako ay isang abalang tao. Kaya tatanungin ko kayo sa huling pagkakataon. Mangyaring sumagot ng may buong seryoso. Sabay itinarak ng ating bida ang dambuhalang espada sa lupa. At dito na ibinaba ni Sorayang ang dalawang dambuhalang pagpipilian na tumapos sa rebelyon sa kanilang utak, tutulungan niyo ba ako? O lalayas kayo, kaanib pa rin ba kayo ng divine cult? O tuluyan niyo ng tinalikuran ang inyong katapatan sa ating cult? Literal na napaluhod ang seeking guard sa tindi ng banta. Wala nang urong sulong. Ngunit habang isiniselyo ng ating bida ang absolute na kontrol sa Hunan, isang dambuhalang pagbabago sa buong mapa ng Miriam ang sabay na nagaganap. Heto ang malupit na lore drop na yayanig sa darating na Succession War. Ang tinatawag na The Outer Wall Regions karaniwang tumutukoy sa mga rehiyon na matatagpuan sa hilaga ng Zhongyuan. Subalit, hindi ito ginagamit para tukuyin ang mga rehiyon na nasa labas mismo ng Zhongyuan. At sa kasalukuyan, mayroong 4 na pangunahing sekta sa mga outer regions na kilala bilang ang 4 na palasyo ng labas na pader. Kilalanin natin ang mga dambuhalang halimaw na ito. Sa hilaga, nariyan ang nagyayelong Ice Palace sa north. Sa silangan, ang pinakamatatalas na talim ng The Sword Palace sa east. Sa kanluran, ang nagngangalit na kapangyarihan ng The Heavenly Dragon Palace sa west. At sa timog, ang mababangis na hayop ng Beast Palace sa south. Sa mahabang panahon, ang 4 na palasyong ito ay labis na minamaliit dahil sa kanilang malalayong rehiyon at sa nagtataasan na kapangyarihan ng mga pangunahing Zhongyuan's Miriam forces. Gayunpaman, ang buong kwento ay magbabago kung 4 na palasyong ito ay tuluyan ng makisali at masangkot sa labanan ng impluensya sa loob mismo ng Zhongyuan. Ang buong mapa ng Miriam ay unti-unti nang nilalamon ng isang dambuhalang konspirasyon. Sa loob ng isang napakatahimik ngunit napakamapanganib na silid, gulat na binasa ng rurok ng talino ng cult ang mga parating na ulat, ang 4 Outer Wall Palaces ay kasalukuyang nagsasanay kasama ang orthodox at unorthodox forces, at unti-unti nang pinapasok ang buong Zhongyuan. At sa pagkakataong ito, ang Sword Palace naman ang gumagalaw. Hindi na lang sila nakatambay sa labas ng pader, mga boss. Kasalukuyan na silang nakikipagtulungan sa mga faction sa loob para sa isang dambuhalang pagsakop. Sa mismong marangyang tirahan ng utak ng cult, isang kawal ang biglang lumuhod ng may malalim na paggalang, "Sir, narito na po ang First Guardian." Ang pagpasok ng taong ito ay nagpabago agad sa bigat ng hangin sa silid. Narito na ang Heavenly Demon Divine Cult's First Guardian Mudam. Diretsyong hinarap ni Mudam ang strategist ng walang paligoy-ligoy, General Strategist. Natatandaan mo ba ang kahiya-hiya kung saan ang delivery squad ng Internal Enlightenment Facility ay marahas na naambush ng mga puwersa ng Beast Palace? Malamig na ngumiti ang selyadong utak ng cult, ang Heavenly Demon Divine Cult Strategist Hu Yosong. Sabi niya habang nagtitimpla ng tsaa, "Syempre naman. Mas mahirap sigurong kalimutan ang ganyang katinding insidente." Idiniin ni First Guardian Mudam ang panibagong ulat na may bitbit na matinding kaba, may mga hindi kilalang expert martial artists ang namataan malapit sa northern regions ng Guangdong. Sa kasalukuyan, hindi pa kami nagtatagumpay na mag-assemble ng isang tamang tracking team, kaya naman ang kanilang pinagmulan, pati na ang kanilang mga identidad, ay nananatiling misteryo. Mga eksperto sa Guangdong, mga boss. Sino naman kaya ang mga ito? Sa harap ng dambuhalang ulat ng First Guardian, ipinakita ni Ho Yosong kung bakit siya ang tinaguriang general strategist ng buong cult. Nakataas ang isang kilay na nagtanong si Mudam, "Hindi mo ba alam ang tungkol sa bagay na ito?" Tumawa ng bahagya si Ho Yosong sabay bitiw ng isang napakatalas na deduction, "Alam ko." At dahil ang mismong Guardian Court ay nagmamadali ng mag-assemble ng isang tracking team ngayon, tila mayroong isang tao na labis ninyong kailangang protektahan sa rehiyon na yan.
Nagulat si Mudam, matalas pa rin siya tulad ng dati. Literal na nalaman niya agad ang bagay na yan mula lang sa ating napakaikling pag-uusap. Hindi na nagkaila ang first guardian at formal na sumagot, ganyan nga po. Biglang gumuho ang seryosong mukha ng strategist ano, hindi ba dapat ay isa itong lihim? Inamin mo na lang ng ganyan kadali? At dito na natin nabasa ang tindi ng assessment ni Ho Yosong sa kanyang katapat, first guardian, hindi talaga siya nagtatago ng mga bagay-bagay. Ganap siyang kaiba sa akin, na gumagamit ng isang ngiting pangtakip para sa aking mga patagang pag-atake. Hindi ako makakakuha ng anumang impormasyon sa kanya gamit lang ang mga mababaw na pag-uusap. Isang absolute na tagisan ng mga dambuhalang haligi. Seryosong naglatag ng update ang first guardian tungkol sa kanyang operasyon sa Guangdong. Ang unang team ay patagong gumagalaw patungo sa target, subalit kailangan nating maging handa para sa anumang potensyal na peligro. Isang nakakangilabot na tugon ang isinalubong ng General Strategist. Sabi ni Ho Yosong habang naglalagay ng kanyang tsaa, naiintindihan ko ang iyong pagkabahala, subalit ang mga expert martial artists na yan ay hindi pupunta para sa target ninyo. Para mas maging eksakto, ang kanilang target ay hindi kapareho ng sa inyo. Biglang nabuksan ang kuryosidad ng first guardian. Kunot noong nagtanong si Mudam, alam mo ba kung sino ang aming target? Malamig na umiling si Ho Yosong, hindi. Ang bagay na yan ay eksklusibong trabaho ng Guardian Court. Lalong nagtaka ang matanda, kung ganoon, paano ka nakasisiguro ng ganyan? Dito na bumitaw ang utak ng cult ng isang maangas na deklarasyon, dahil kilala ko kung sino hinahabol ng mga ekspertong yun. Napalunok ng laway si Mudam at napatanong, sino ba ang mga taong yan? Ngunit bago pa lumampas ang impormasyon, ibinaba ni Ho Yosong ang kanyang absolute na political boundary, tama na yan. Anumang mas detalyadong impormasyon ay eksklusibong trabaho ko na. Ipinagbigay alam ko na sana sa iyo nang mas maaga kung kinakailangan mo itong malaman. Subalit, kung talagang ipinipilit mo, maaari kong ihayag ang kanilang mga identidad at mga layunin. Gusto mo bang malaman? Isang napakalupit na reverse psychology challenge. Sa harap ng alok ng strategist, pinili ni Mudam na magtiwala sa sistema ng cult. Sabi ni Mudam sa kanyang isip, ang general strategist ay gumagawa ng kanyang trabaho sa ganap na magkaibang paraan mula sa akin, subalit siya ay may ganap na katapatan sa buong cult. Kung naniniwala siya na hindi ko ito kailangang malaman, kung ganoon, ito ay tiyak na para sa benepisyo at ikabubuti ng ating cult. Bumuntong hininga ang matanda sabay yuko ng bahagya para humingi ng paumanhin, tama ka. Labis lang akong nakakaramdam ng pagkabalisa. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi pa ako kailanman nagiging ganito sa aking buong buhay. Iniisip ko kung ako ba ay unti-unti nang tumatanda. Patuloy na lang akong nag-aalala tungkol sa politika ng buong Zhongyuan. Tinitigan siya ni Ho Yosong nang may napakalalim na tingin sabay bulong, hindi yan dahil sa ikaw ay matanda na. At dito na binitawan ng assessment ng general strategist sa kanyang isipan habang nakatitig sa first guardian, ito ay ang mismong instinto ng isang martial arts master. Sa kabila ng kanyang edad, ang taong ito ay dating kilala bilang ang pinakamarahas sa mga halimaw. Idiniin pa ng strategist ang nakakangilabot na katotohanan, kasalukuyan niyang nararamdaman ang mga hindi nakikitang palatandaan ng isang papalapit na dambuhalang bagyo gamit ang kanyang purong instinto. Marahil, ang kanyang kaibuturan ng isip ay alam na kung sino ang nagdadala ng mga ulap ng bagyong ito, at kung sino ang nag-iisang nakatayo sa pinakagitna ng hindi nakikitang buhawi na yan. Ang hindi nakikitang buhawi na yun ay walang iba kundi ang ating bida, si Sorayang. Balik tayo sa tabi ng nagngangalit na lamat sa lupa, kung saan pinipiga ng ating bida ang utak ng patriarch. Buwelta ni Patriarch Jong Risan habang pilit na nagmamatigas, sinusubukan mo ba akong bantaan gamit ang ganyang uri ng kahangalan? Isang napakalamig na titig ang isinalubong ng ating maangas na lodi habang hindi man lang kumukurap, kung ito ba ay kahangalan ay ako ang magdedesisyon. Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ang aking katanungan. Ito na ang huling beses na itatanong ko ito. Nawawalan ka na ba ng katapatan sa ating cult? Napalunok ang matanda at mabilis na sumagot para isalba ang kanyang lahi, hindi. Agad na sinunggaban ng ating bida ang sagot para hindi na makatanggi ang pamilya Jiegyeyong. Sabi ni Sorayang, kung ganoon, napagdesisyonan na. Aalis tayo ngayong gabi patungo sa Combat King Demonic Clan.
Makipag-ugnayan ka sa iyong pamilya para tipunin ang lahat ng puwersa na kaya ninyong ilabas. Dito na tuluyang na-corner ang prinsipyo ng matanda. Umalma si Jong Risan habang winawasak ang kanyang sariling pasensya, hindi nawawala ang aking katapatan, subalit hindi ako tutulong sa iyo na ipasara ang Combat King Demonic Clan. Ang Combat King ay isa sa 7 pamilya. Sa kabila ng ating katapatan sa Divine Cult, ang ating mga ugnayan at ties ay tumagal na ng ilang siglo. Hindi pa natatapos ang pagdadrama ng matanda tungkol sa kasaysayan, malamig na lumingon ang ating bida sa likod sabay bagsak ng pinakamarahas na utos, Squad Leader Yu. Ipaalam mo sa buong cult na ang Jiagyeong family ay itinuturing na ngayon bilang isang traidor. Diretsyong ginawang rebelde ang pamilya Jiagyeong sa isang segundo lang. Hindi lang basta tinawag na traidor, mga boss, literal na ipinag-utos ni Sorayang ang pagbura sa kanila. Idiniin ng ating maangas na bida kay Hungrion, humingi ka ng mga karagdagang hukbo para palitan ang mga puwersa ng Jiagyeong family. Bukod pa riyan, humingi ka rin ng karagdagang expert martial artists at isang buong team kung sakali mang ang mga traidor na ito ay magpakita ng paglaban. Nag-apoy ang mga mata ng ating matapang na squad leader sabay saludo ng may malaking ngisi, "Yes sir." Nagpanik at tuluyang nanginig ang panga ng matanda habang sumisigaw, "Inspector General." Ngunit casual lang na tumalikod ang ating bida sabay iwan ng napakalupit na dismissal, "Aalis tayo ngayong gabi. Magpahinga ka muna hanggang sa oras na yun." At sa mismong sandaling yun, ang buong Plain Village Valley ay literal na nayanig ng tuluyan. Isang dambuhalang alon ng nagliliyab na kapangyarihan at asul na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ng Patriarch habang pumadyak sa lupa. Nanlilisik ang mga mata ng matanda habang nakatitig sa likod ng ating bida, "Nirespeto kita. Subalit labis mong minamaliit ang halaga ng aking respeto." Dahan-dahan na lumingon si Sorayang, ang kanyang mga mata ay nagpakawala ng isang absolute na killer intent na mas matalas pa sa anumang banal na espada. Sabi ng ating bida ng may napakalamig na boses, "Ang chi at bloodthirst na yan. Ayos lang ba sa iyo na bigyan ko ito ng interpretasyon bilang isang paghamon sa akin?" Sumigaw ang Patriarch habang bumubunot ng lakas, handa ng makipagpatayan, "Oo." Sa kasukdulan ng galit ng Jiagyeong Patriarch, hindi na niya binaliwala ang banta. Sa pamamagitan ng kanyang panloob na lakas, literal na pinalipad at pinasugod ng matanda ang kanyang dambuhalang sibat patungo sa kanyang kamay sabay kamada ng isang nakamamatay na porma at sinabi, "Nirespeto kita at ang buong Divine Cult. Subalit nagbaba ka ng isang kahangalan at pinatawan mo kami bilang mga traidor. Napakalinaw na hindi ka kailanman naging panig sa amin. Ang pormal na tapatan ay opisyal ng nasira, at ang digmaan sa pagitan ng Inspector General at ng Jiagyeong Patriarch ay opisyal ng sumiklab." Ngunit bago pa man makasulong ang dulo ng talim, isang napakalamig na aura ang sumabog mula kay Sorayang, habang casual na binitiwan ng ating bida ang kanyang pagsang-ayon, "Tama ka." Napaatras ang matanda, nanlaki ang mga mata sa gulat, "Ano?" Idiniin ng ating maangas na lodi habang hinahawakan ang kanyang sandata, "Sinabi ko, tama ka. Pinili ko talaga kayong bansagan bilang mga traidor. Kung tatanggi kayong tumulong sa pagbuwag sa Combat King Demonic Clan." Diretsyong pag-amin, walang preno ang ating bida. Galit na sumigaw ang Patriarch habang nawawala ng kontrol sa kanyang emosyon, "Anong uri ng kahangalan yan?" At sa isang iglap, isang napakatindi at naglalakihang kislap ng apoy ang sumabog sa hangin sa pagtatagpo ng sibat at ng espada ng ating bida. Napaungol ang matanda sa tindi ng bigat ng salubong sabay bulyaw, "Paano ka naluklok sa ganyang kataas na posisyon subalit napakababaw mo naman?" Ngunit hindi man lang natinag si Sorayang. Habang napa-atras silang dalawa, tinitigan ni Sorayang ang Patriarch gamit ang mga matang parang lalamon ng buhay, "Mali ba ako? Kaya mo bang isumpa na tapat ka pa rin hanggang ngayon?" Giit ng matanda, "Sinabi ko na sayo, hindi ko kailanman." Binasag ng ating bida ang kanyang katwiran gamit ang isang nakakangilabot na katotohanan, ang paghahangad ng kalayaan mula sa Divine Cult ay isang opisyal na treason. Boom! Literal na napatigil sa paghinga ang matanda, "Mga boss." Sapul ang kanyang pinakatagong motibo. Dito na hinaluan ng ating bida ang kanyang physical na lakas ng isang malupit na mental execution. Malamig na sinumbat ni Sorayang, "Inakala mo ba talaga na hindi namin mapapansin ang inyong mga pagnanasa? Naging maluwag kami sa inyo para sa kapakanan mo at ng iyong buong pamilya.
Ang mga dokumento ay hindi siyang problema. Ang inyong mindset ang siyang tunay na may halaga rito. Dagdag pa ng ating bida, ang lahat ng mga ledgers ay totoo. Kung ang mga yon ay pineki ninyo, agarang idineklara na kayong mga traidor sa simula pa lang. Mula sa bagay na yan, nalaman ko na naghahangad kayo ng kalayaan, subalit wala kayong intensyon na lokohin ang buong cult. Iyon ang rason kung bakit binigyan kita ng panibagong pagkakataon. Ganyan ka ba talaga kagalit? Gustong-gusto mo ba talagang makipaglaban? At sa mismong sandaling yun, isang dambuhala, nagngangalit, at hindi mapantay ang alon ng kapangyarihan ang biglang sumabog mula sa katawan ng ating bida. Literal na napaatras ang patriarch habang nanginginig ang buong tuhod. Sabi ni Jong Risan sa kanyang sarili nang may matinding takot sa kanyang puso, ang demonic energy ng Inspector General, ay literal na lumalagpas sa anumang bagay na kaya kong isipin. Nanlalamig ang mga kawal sa paligid habang sumisigaw, ano yan? Nakakatakot. At sa kaibuturan ng isip ng patriarch, isang nakakangilabot na pangitain ang biglang nabuhay, ano ang halimaw na yan? Sa gitna ng nagbabagang aura ni Sorayang, literal na nagpakitang gilas ang maangas na fox na si Goldie, isang dambuhalang gintong nilalang na walang awa at marahas na pinatay ang isang dambuhalang tigre. Napayuko ang patriarch habang tuluyang gumuguho ang kanyang pride, nagkamali ba ako ng naging hatol? At sa huling eksena, isang napakalakas at nakakayanig na alulong ang pinakawalan ng gintong halimaw habang nakatapak sa bangkay ng tigre, na sumisimbolo ng tagumpay laban sa pamilya ng Jiagyeong. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.